best afternoon sa ating lahat. Hindi dahil Webes ngayon, kundi eto na naman ang pagkakataon at araw na kung saan tayo ay muling nagkikita-kita, nagtatagpo para sabay-sabay nating pandayin ang isang aralin na kapaki-pakinabang para sa lahat. Muli, isang magandang Webes na araw or araw ng Webes sa ating lahat. Okay. So, bilang pagpapatuloy, gusto ko magpakilala muli. Ako ang inyong kasama, si Tutor Leia mula sa Schools Division Office ng Olongapo City. Okay. Tayo ay naririto na sa pinakahuling linggo para sa ikatlong markahan, Quarter 3, Week 8. Hindi pa rin tayo, bagamat tayo ay patapos na, tayo pa rin ay tatalakay ng ilang mga usapin na may kinalaman pa rin sa contemporary issue na kung saan ito ay ang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang ating pinakaunang online learner na bumate at nagbigay ng kanyang pangmalakasang greetings para sa lahat, si Austrin C. Sabi niya, good afternoon. 10 SSC watching from Ocampo National High School, SDO Camarines Sur, student of Ma'am Ayer Ledesma. Sa lahat ng taga-SDO Camsur, magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa online tutorial hatid sa atin ng DepEd. Okay. Bilang pagpapatuloy sa pagkakataong ito, pwede na nating ihanda ang ating mga sumusunod na kagamitan na pinangungunahan ng self-learning module, panulat, ballpen o lapis, ang inyong sulatang papel, ganoon din ang inyong quiz notebook. Okay, so hello ulit kay Mary Jean Salcedo, ang ating second early bird watching from Ocampo National High School, again from the SDO of Camarines Sur. Okay, para sa linggong ito, ang ating most essential learning competency ay nakapokus pa rin sa nakakagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Okay, so gusto ko rin ibahagi sa ating lahat ang mga layunin ngayong hapon. Dalawa na lamang ito, ngunit kahit dalawa na lamang ito yung magbibigay sa atin ng malalim na kamalayan sa pinaka-core idea or pangunahing ideya na umikot ngayong ikatlong markahan. Nabibigyang halaga ang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian at pangalawa, nakakagawa ng mga programa at aktibidad na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. Pero bago yan, dahil tayo ay nasa ikatlong linggo at panghuling linggo, okay, nais kong ibahagi sa ating lahat kung ano nga ba ang naging buhay natin ng mga nakaraang linggo. Sa katunayan, nariyan sa ating screen ngayon ang una hanggang ika-8 linggo, ganun din ang mga dates kung saan tayo nagkita-kita dito sa ating online platform. At sa bandang kanang bahagi ng ating matrix, nariyan yung mga paksa or yung mga most essential learning competencies na inyong natutunan kasama ako, si Tutor Leia, ganun din si Tutor Edwin, na bagamat hindi natin kasama ngayon ay mainit na pinapaabot ang kanyang pagbati sa inyong lahat for coming this far. Okay, nariyan ang uri ng gender, sex, gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig, pinapangalawahan ng mga issue sa kasarian at lipunan, hindi rin pahuhuli ang mga naging tugon ng pamahalaan at mamamayang Pilipino sa mga issue ng karahasan at diskriminasyon. Nung nakaraang session at ngayong session, tatalakayin natin or lalagumin natin ang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. So ngayong hapon tayo ay nasa wrap-up session. Pag narinig natin ang wrap-up session, I know everyone is very excited and definitely awaiting this very moment dahil dito natin bibigyan ng pagkilala at pagpapahalaga ang ilang mga individual, ilang mga paaralan na alam nating naging bahagi
at nagkaroon ng masusing pagsubaybay sa ating mga session linggo-linggo. On that note, okay, magpatuloy tayo. Alright, no? Hello kay Faith, kay Nagesh, kay Heart H, ayan, talagang very regular. Si Charmaine, and ganun din si Gillian Manuel, mula sa, okay, SDO Isabela. Sa lahat ng mga taga-SDO Isabela, muli ang aming malalim na pasasalamat ni Tutor Edwin. Okay, so dumako na tayo ngayon sa ating pinakahihintay na part ng ating session, ang sertipiko ng pagkilala at pagpapahalaga. Okay, ready na ba kayo? Kasi ready na kami. Okay, unahin na natin ang sertipiko ng pagpapahalaga at pagkilala sa mga paaralan na talaga namang walang sawang sumuporta sa ating mga adhikain dito sa DepEd Itulay, particularly in Araling Panlipunan. Okay, so una sa lahat, isang certificate of recognition para sa Doña Magdalena H. Gafud High School mula sa East Coast Division of Isabela. Sa lahat ng mga taga Doña Magdalena H. Gafud High School na siyang laging nag-uumapaw at susumigaw sa ating comment box, kayo po ay napili bilang isang at ginagawaran ng pagkilala bilang most supportive school. Ayan. Allow me to read the citation. During the third quarter, Itulay online tutorial in Araling Panlipunan of the school year 2021-2022 conducted by the ICTS Educational Technology given today, April 7, 2022 via Facebook and YouTube Itulay page live streamed in StreamYard. So virtual clap para sa ating mga taga Doña Gafud na pwede kayo maglagay dyan ng inyong emoji, clapping emoji, heart emojis, or any congratulatory emojis para maramdaman ng mga taga Doña Magdalena H. Gafud High School na they are very much recognized. There's more, no? Meron pa. So, handa na ba kayo? Ilaglag na natin. Okay, nariyan din ang San Mariano National High School from the Schools Division of Isabela. Okay, no? So, muli, isang umaatikabong pagpapasalamat from the bottom of our heart for being with us since week 1 up until now. So, maraming salamat po. Okay, so kung may paaralan, natural, merong mga estudyante or mayroong estudyante na maituturing nating nagpakita ng lubos na kahusayan, malalim na kaalaman, hindi matatawarang partisipasyon sa larangan ng online learning through Itulay DepEd tutorial. And in the count of 1, sabay-sabay natin bagsakan ng heart emoji ang ating excellent tutor awardee na ating ipakikilala sa pangalang 5, 4, 3, 2, and 1. Yay! We have Jude Michael B. Hansalin is awarded with this certificate for being the excellent tutor during the third quarter Itulay online tutorial in Araling Panlipunan 10 of the school year 2021-2022. Okay, so Jude, ipapadala ko ito sa iyo, ang iyong sertipiko. Ganun din ang dalawang paaralan na nakakuha ng Most Supportive School Awards or Certificates. You just wait or pwede nyo akong i-Facebook message. Ang aking Facebook account, messenger account ay Leia Lazo. Ayan. So I'll be waiting and keep me posted para at least mapasa kamay ninyo ang award na ito na talaga namang #deserve na deserve. Okay, so on that note, again, maraming salamat at sa tingin ko, may mga darating pa sa susunod na quarter. So stay lang tayo, sama-sama tayo, laban lang, sabi nga nila. Okay, on that note, magpatuloy na tayo para yung ating wrap-up session ay punong-puno pa rin. Okay? So,
Ayan, hindi natatapos ang kanilang congratulatory remarks. Maraming salamat, my dear online learners. Okay, para ngayong hapon, okay, so ito ay wrap-up session at the same time review na talagang makakatulong sa atin. Katulad nga ng advokasya ng lahat ng mga kabilang dito sa ating DepEd Itulay, no? Tulungan kayong mag-review, tulungan kayong magkaroon ng isang synthesis or synthesis sa mga pinag-aralan para at least kahit papano ay talaga namang magkaroon tayo ng malalim na kaalaman. Okay, so ang tanong ay magbigay ng isang paksa o konsepto mula sa mga araling hango sa ikatlong markahan ang iyong labis na pinahahalagahan. So, ulitin natin magbigay ng isang paksa, isang konsepto, or isang terminolohiya na sa tingin ninyo ay naiwan dito sa isipan, naiwan dito sa damdamin or sa puso na meron kayong malalim na pagpapahalaga. While we wait for the responses, ayan, bumati muna tayo. #deserve, sabi ni Kyle. Thank you, Kyle. Hello, Jane D. Martinez, watching from Isabela again. Okay, so Miriam Yadao or Yadao, again from SDO Isabela. Okay, hello to Teacher Rosalinda Gatan. Muli po maraming salamat din sa mga guro ng mga napili nating mag-aaral. Maraming salamat dun sa mga teachers na sumusuporta pa rin po, especially from those 2 awardee schools. Thank you very much po. No? So, basa pa rin tayo. Daphne watching from Alibadabad National High School. And we have also very charming yung name, Charisma Abby Pagulayan, watching from San Mariano National High School, SDO Isabela. Congratulations again. Ayan, sa tingin ko may mga sumagot. At ang kanilang kasagutan, sabi ni Eliza, without the apelyido, gender equality. Sabi naman ni Leslie May, gender equality. Alexander, ang bibilis nila sumagot. Laban na laban. Maraming salamat. Paglaban sa diskriminasyon. I think discrimination is the keyword, no? So the same with Brenver, Abigail with gender equality, anti-discrimination, sabi ni Riza. Thank you, Riza. Gender role, no? So talagang yung inyong memory talagang ang gagaling kasi until now kahit nakaraang lesson na still kaya. Okay, discrimination. Bakit nga ba tinatanong ni Ma'am Leia or ni Tutor Lay kung bakit ano ba yung paksa or konsepto, no? So punta tayo sa susunod na slide. Ayan, katulad ng nabanggit ko, since this is a wrap-up session at review na rin, no? So, gagawa tayo ng isang paglalagom ng mga aralin sa ikatlong markahan ng kontemporaryong issue. Malalim ba yung salitang paglalagom? Babawan natin. We are going to have a summary or yung buod. Yun yung term, pagbubuod ng inyong mga naging kaalaman. Okay, so paano na ngayon? Ano na ngayon? Buod lang ba? Siyempre, hindi. No, nag-prepare si Tutor Lay ng mga activities. Madali lang to at talaga namang very significant. Okay, so next one. Una, letter I. Gagawa kayo ng impression. Okay, so ano nga ba yung impression? Ano yung natutunan? Okay, ano yung naiwan sa puso at sa isipan bilang mag-aaral at bilang individual ng lipunang Pilipino? Number 2, salita synthesis. Okay, mamaya sa review natin, makikita natin, bibigyan ko kayo ng mga words na gagawin nyo ng synthesis, gagawa nyo ng paglalagom. When you say synthesis, pagdudugtong-dugtongin nyo in order to create a deeper or a better idea or sentence. So, something like that. Okay, number 3, the very important, no, yung aplikasyon na tinatawag natin. Okay, ulitin ko, impression, salita synthesis, at aplikasyon. Okay, so move on na tayo. Okay, punta muna tayo sa impression. Ito ang gagawin natin.
kanina binanggit nyo kay Tutor Leia ano yung mga naiwan na konsepto at terminolohiya, magagamit nyo yan. Okay? So, ganun ang una nating tanong. Magbibigay si tutor ng halimbawa na pwede nyong sundan para mas maging madali at mas maging organisado ang ating mga ideya. Okay, halimbawa, gender equality sapagkat nararamdaman dito ang pagkakapantay-pantay ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba. Ano yung mahalagang term? Gender equality. Ano yung dahilan? Pagkakapantay-pantay ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba. Okay, so parang ganyan ang gagawin or exactly ganyan ang gagawin natin, my dear online learners. Dapat may term at dapat sana hanggat maaari may dahilan. Hindi kinakailangang sobrang haba. Simpleng term, simpleng dahilan. Okay? So maraming salamat sa patuloy na sumasagot. Gender role, Miriam Yadaw. Philip Ray, sabi niya LGBTQ. Okay, the same with Rona Mia Reyes with gender equality. Heart H said Sedaw. Okay, ayan. Gender role, all right. Good afternoon, Eunice. Adam Ross watching from Isabela once again. Okay, so keep it coming yung mga sagot ninyo ha. Babasahin lahat yan ni Tutor Lee dahil para at least na-acknowledge tayo. Okay, so ayan, no? Habang naghihintay pa rin si Tutor Lee ng mga sagot. Okay, so good afternoon, Jerlyn Ramos, watching from, okay, what's this school? Okay, Dr. Marco, okay, Dr. Pablita V. Mendoza Senior High School. Okay, all right. Sabi ni Charlene Joy, pagtanggap at paggalang sa iba't ibang kasarian. Okay, tama, no? So, karamihan sa inyo ang sinagot ay gender equality. Okay, so dahil nababasa ni Tutor Leia na it's more on gender equality, ano kaya yung dahilan? Bakit yan yung napili ninyo? Let us maximize our comment box, no? Bakit gender equality? Ano ba ang natutunan sa gender equality, sa gender role, sa LGBTQ community? Ano pa yung binanggit ng mga learners natin? Ayan, no? So, good afternoon din sa mga nag-comment. Happy watching and happy learning. Ayan. All right. Okay, sabi ni Faith Tarobago Hoson, diskriminasyon tutor sapagkat naipapakita dito kung paano nakakaapekto sa kumpiyansa ang lalim at tiwala sa sarili ng mga tao dahil sa pangungutya at hindi tamang pagtrato sa kanila base sa kasarian. This is a very good impression, no? Faith, diskriminasyon, kasi nga it affects self-confidence, kumpiyansa, and self-esteem. Lalo na sa mga grade 10 learners, dapat establisado na yan sa panahon ngayon, no? So, very good virtual clap for Faith. Maraming salamat. Sabi naman ni Nella Bulan, gender role, mula rito natututunan ko na may nararapat na gampanin ang babae at lalaki at maging ang mga nasa LGBTQ. Very good, no? So, napag-aralan natin ang gender role, no? At dito, naipapakita dito kung ano yung not necessarily nararapat, kung hindi kung ano yung pwede nilang gawin, ano yung kaya nilang gawin para sa kanilang mga pansariling kaunlaran. Maraming salamat, Nella, for that very wonderful impression. Basahin natin ang ating awardee ng Excellent Award Cutie, no? Gender role, sabi ni Jude Michael, sapagkat nararamdaman ko po dito ang pagtukoy at pagbukas ng aking kamalayan sa gampanin ng bawat isa sa iba't ibang larangan at aspetong panlipunan. Tama, no? So, importante kasi na alam natin dapat kung ano rin yung mga gampanin natin. Kasi remember, tayong mga individual na naninirahan sa lipunang Pilipino,
meron tayong malaking responsibilidad or kabahagi tayo ng tinatawag nating nation building. Kaya nga sinasabi, 'di ba, tayo ang cornerstone ng nation building, which means nakasalalay tayo. Not necessarily nakasalalay, kundi we are obliged to act, no, for the common good, para sa ikakaunlad ng ating tinatawag na bansang Pilipinas. Ang lalalim ng sagot. Last one, according kay Miriam Yadao, gender role tutor, sapagkat naipapakita dito ang halaga ng bawat isa. Everyone is important, no? No one is above, no one is below. So everyone shares equal opportunity sa lahat ng aspeto. Thank you, Miriam, sa iyong impression. Si Adam Ross naman, gender role, na ipapakita ang kakayahan, very good, ng bawat kasarian para sa ikabubuti ng bansa. This is a very good impression, no? Lahat tayo ay may capability, ability na pwede nating i-share. You know, if you have potential, you share your potential. Ang potential hindi tinatago. Sinishare yan. At ang pag-share ng potential ay nagsisimula sa pagtanggap sa lahat ng uri ng tao, regardless of what they are and regardless of the preferences that they have. No? So, ang dami nilang impression, nakakatuwa. Sobrang dami na. Anyway, thank you so much. Napatunayan namin ni Tutor Edwin that you guys are really into this session every week. Okay, let's move on to the next one. So, this is another good review activity, no? It's called Salita Synthesis. Okay, allow me to read yung panuto natin or paano natin siya gagawin. Gamit ang mga salita sa grid, gumawa ng isang synthesis or pagbubuod or pag-uugnay upang makabuo ng iyong sariling pananaw tungkol sa mga araling tinalakay ngayong ikatlong markahan. Pumili ng 2 hanggang 3 salita. Maaring magdagdag ng salita na pantulong upang mapalawak ito, upang ito ay maging malawak. Okay? That is mapalawak. Okay? Malawak lang yung nilagay natin, but that is mapalawak. Okay. So, halimbawa, you have there karapatan, oportunidad, pagpapahalaga, responsibilidad, pamahalaan, pagkakaiba, pagkakatulad, kaunlaran, respeto, makatao, makabansa, Pilipinas. So I have here my example na pwedeng sundan ng ating mga super participative online learners. And it goes like this. Ang karapatan, one word, ay nagbibigay daan sa oportunidad, 2 salita, at pagpapahalaga. So in my case, ako ay gumamit ng 3 salita mula sa grid para ako ay makapagbahagi ng aking pansariling synthesis. Okay? So, let us enjoy this review activity, my online learners, kasi dito natin muli maipapakita kung paano nag-sink in or paano natin natutunan ang iba't ibang insights galing sa inyo while you interact through comment box at sa pagitan namin ni Sir Edwin or ni Tutor Ed. Okay, sabi ni Miriam Yadao, or Yadao, I hope I am pronouncing your name properly, may sari-sariling responsibilidad. Bilangin natin one word, ang bawat isa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Second word, at pagkakatulad. Third word, clap, 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 3 bagsak. Ang galing ng synthesis mo, Miriam. Congratulations, no? So, responsibility is a big word. But responsibility should be shared despite the differences and our similarities. Okay, let me read by Austrian C. Ang mga tao ay may iba't ibang pagkakaiba, one word, pagkakatulad, second word, ngunit hindi ito ang batayan upang makamit ang kaunlaran, third word, and Pilipinas, fourth word. May nanalo na.
Austin, gumamit ka ng 4 na salita, napakahusay at napakalalim. No? Very good, Austin. No? Hindi ito ang batayan upang makamit kaunlaran. No? Kumbaga, yung pagiging iba natin, that's a given. Yung pagiging magkakatulad natin, that can be a given. Pero hindi limitado yan na yan ang basihan ng kaunlaran ng bansa natin. There are many factors. Yung mga nasa grid natin ay general terms na makakatulong sa atin para yung ating insight or mga perspektiba ay mailabas natin. I love that. Napakahusay. So, sabi naman ni Jude Michael, ang dami nilang synthesis, nakakatuwa ang grade 10. Ang bawat isa sa atin ay may pagkakaiba sa aspetong pangkasarian, ngunit ang bawat isa sa atin ay may kanyang responsibilidad at gawain sa pamahalaan at lipunang ginagalawan. Of course, no? So, katulad nga ng sinasabi ko, ang responsibilidad is a big word. It should be shared, no? Ng mga iba't ibang tao. Dapat yan ay pinagtutulungan. You have there the people, tayo. You have there the government na kanila namang naisasagawa katulad ng mga pinag-aralan natin noong mga nakaraang session. Okay, sabi ni Miriam. Opo. Hehe. Okay, so napaka-unique kasi ng kanyang last name. First time ko maka-encounter ng ganyang apelyido. Sabi naman ni, noted Miriam, sabi ni Heart H, ang gender role ay ang pagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba. So, very good, no? Sa mundo na iba-iba ang tao ay at napapalibutan ng napakaraming karapatan, ang pagpapahalaga sa bawat karapatang nabanggit natin ng mga nakaraan ay napakahusay na gawain. Kung kaya lang natin gawin lahat, let's go for it. All for one. Hashtag all for one. And one for all. Ang ganda ng name nito. Najesh and Jesh Lee Prades. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa sa ating mga pagkakatulad at pagkakaiba ay makakatulong upang magkaroon ng kaunlaran sa Pilipinas. Hashtag respeto. No? Respect is a big word. Sabi nga sa wikang Ingles, respect begets respect. And sabi nilang ganun, ang respeto, hindi siya mahirap ibigay. Okay? If there is one thing na pwede nating ibigay ng libre at walang pag-aalinlangan, yaan yung tinatawag nating respeto. Kapag ang lahat ay nagbibigay niyan at ang lahat ay nakakatanggap ng respeto, we will be living in a beautiful and peaceful world. No? Sana all. We can do that. I'm sure we can. Okay? Sabi naman ni ni Riza Elaine Baria, ang respeto ay nagbibigay pagpapahalaga sa karapatan ng mga tao. Correct. Respect is equals to valuing or respeto ay may direktang kaugnayan sa pagpapahalaga sa karapatan. Okay, sino pa? Hello, Edurina, 10 Newton watching from, alam ko na yung DMGHS. Donya Magdalena Food High School. Diba, na-master ko na yung kanyang acronym eh. Alright. No? Sabi naman ni Rona Jean Rupenta, pahalagahan natin ang pagkakaiba, iba at pagkakatulad ng bawat isa. Pagrespeto ay karapatan na matamo ng bawat tao. Indeed, very, very true. No? So, ayan, pumapalakpak talaga si Miriam, si Nella, si Jeremy bumabate, si Rona pumapalakpak din, at maraming salamat. You have a lot of synthesis and I hope kaya nating basahin lahat, but we have to move on. No? So, keep it coming though, dahil nababasa namin pa rin yan kahit na hindi na tayo nakalive. Ayan. Okay.
So, ready na ba kayo sa susunod na activity? This will be the last review activity para magkaroon tayo ng makasaysayang pagtatapos or wrap-up session, no, para sa ikatlong marka. Kate's application, actually it's taken from your module, no, na ginagamit natin sa school, at ito ay may pamagat na action ngayon. Okay? Action is a big word eh. Kapag sinabi nating action, something is going on. In every action, there must be a reaction. So, sa pagkakataong ito, ang gusto kong marinig or pagyamanin natin ng sabay-sabay kasama ninyo ay ang inyong reaction that shall be put into action. Okay, ready? Ready na tayo ha. Ang bibilis nyo mag-type. Maraming salamat. Okay. So, here it is, no? So, meron tayong 3 column. Nilimit na lang ni Tutor Lay into 3 columns kasi ito yung pinaka-basic or pinaka-core na dapat nating isip, isa puso, at isa gawa. That's why it's called action ngayon. Para sa column 1, we have programa or aktibidad. You will think of a project na maaari mong gawin bilang estudyante or bilang individual or bilang Pilipino na magpapakita ng iyong pagsulong ng acceptance or pagtanggap, paggalang, pagrespeto sa kasarian ng lahat ng individual na magtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Pang Miss Universe yung tanong, pero ito ang realidad. Kinakailangan the change should be coming from us, from me, and from you. Wow. All right. So, pag sumagot tayo sa ating chat box or comment box, you write down programa, and then susunod kasapi or sino yung makikinabang, babae, bata, kalalakihan, LGBTQ, try to be specific, inaasahang resulta or epekto. Okay, ulitin ko, programa, ano yung gusto nyo, sino ang makikinabang, be specific, tukuyin, inaasahang resulta, ano yung sa tingin nyong magiging resulta, yung makikita natin, yung mararamdaman natin sa lipunan. While I am waiting sa inyong mga pangmalahasang mga kasagutan, babati na naman tayo para sa ating mga talagang mabibilis na supporters, no? Hello sa mga hindi ko pa nabanggit. Si Zafiro. Ayan. Good afternoon po, Madeline Macido, Maria Grade 10, Ernest watching from Libadabad National High School. Hello to Teacher JB Valenzuela. Thank you, Teacher JB, for asking your students to enjoy and to learn with us here every Thursday. Ayan. Good afternoon, Marites Mercado. Maraming salamat po. Adam Ross, okay. Hello to your teachers, Zanette Imbag. Hello, Teacher Zanette. Okay. So, ayan. Ano kaya yung mga programa? While I'm waiting for your responses, ay may sumagot na ang ating earliest student na sumagot ay si Lay Prades. Sabi niya, tutor ang programa ko, pag-aaral tungkol sa sex education, kasapi, mga kabataan, kababaihan, at kalalakihan, inaasahang resulta, ayan, medyo hindi niya na-type in. No, for Lee, para sa kanya, it should be siguro advokasya, katulad ng sex education. No? So, hindi na to tabu ngayon eh. Pag narinig niyo yung tabu, hindi na dapat mayroong pag-aalinlangan sa pagtuturo niyan or pag-aaral niyan kasi it is a need today. No? So, maaring ang inaasahang resulta niyan ay malalim na kamalayan tungkol sa mga issue ng sexualidad. We can prevent perhaps early pregnancy or unwanted pregnancy, maybe. Very good, Lay. Napakahusay mo. Okay, so while we are waiting for others, I'm going to share mine. Ito, unique, diba? Halimbawa ako, Zumba. Wanna be fit.
Bakit Zumba? Kasi kadalasan, di ba, although meron na tayong limited face-to-face, minsan, lalo na nung panahon ng pandemic, di ba, during the aggression of pandemic na hindi tayo lumalabas, Zumba via Zoom. Nag-Zumba tayo using Zumba. Bakit Juana? Kasi di ba, Juan de la Cruz, lalaki, Juana de la Cruz, babae. So, ang naisipan ko, very creative ba? Zumba Wanna Fit. Pero ang Wanna Be Fit ay naging proyekto ng isa sa mga munisipalidad ng Pilipinas back in 2017. You can research that. No? So, for me, yan eh. Yan yung bet halimbawa. Okay? So, number 2, mga kababaihan. When we talk about women, across all, age bracket. Pwedeng teenager, pwedeng mothers, even grandmothers will do. Halimbawa, inaasahang resulta ko, kalusugang physical at mental. 'Di ba? Especially during pandemic na nagpapatuloy pa rin, tulad ngayon, we have to be healthy physically and mentally. Sabi ni Heart H, programa niya, pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa pagrespeto resulta magkaroon ng gender equality. Okay, so napakarami ninyong sagot at lahat. Hi Rainier, long time no see. Ayan, maraming salamat Rainier watching from Pampanga Macabebe High School. Hello sa mga taga Pampanga. Okay, so napakahusay ng inyong mga insights on this. Inaasahan ko na yung ginawa nating activity 3 ngayong araw ay makakatulong sa inyong nalalapit na summative exam most likely next week. Okay, for comments, share ko lang ulit ang aming QR code. Ayan, this is our team every Thursday. Muli, from the bottom of my heart, Tutor Leia saying thank you very much. Maraming salamat. Huwag kayong aalis dahil darating na or susunod na ang senior high school tutors Eric and Jocelyn for understanding culture, society, and politics. Kita-kita next week. Maraming salamat. Ingat tayong lahat sa nagpapatuloy pa rin na pandemya. Maraming salamat. Thank you, learners, and goodbye. Thank you po.